Hello guys, so in today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng Canva account for free as well as kung paano ito gamitin. But before that, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel, please subscribe and click that notification bell para updated ka sa mga future videos na ating upload. Okay, let's go. So, search nyo lang sa mga browser nyo yung canva.com or di kaya i-click nyo lang yung link na nasa description ng ating video. So para makapag-create tayo ng account is click nyo lang yung sign up dito sa upper right corner ng ating screen. Sign up. So dito pipili lang kayo kung paano nyo gustong makapag-create ng account. Continue with Apple, Google, Facebook. Yan. So pumili lang kayo dito. So sa akin, yung yung gagawin ko is continue with Google. So since ito naman yung pinaka-popular, lahat naman siguro sa atin may Google account. So dito lang tayo mag-focus. So click natin to, continue with Google. Click lang natin to. Continue. So yun, may may Canva account na tayo. So pwede na tayo mag-edit o gumawa ng mga documents natin dito, mag-edit ng pictures or videos. Yan. So pwede na kasi meron tayong account. What will you be using Canva for? So personal, lagay na natin personal. Try Canva Pro for free. So since kaka-create lang naman natin ng account natin, so focus lang muna tayo dito sa free. So mamaya na lang saka na lang yung Canva Pro kapag medyo na master na natin tong free version niya. So click lang natin to, maybe later. Can we send you amazing things? Not now lang muna. Yan. So ito na yung ito na yung makikita nyo pagka nakapag-create na kayo ng Canva account. So first, i-explore lang muna natin tong platform ni Canva. So mayroon kayong makikitang maraming tabs dito, but yung i-focus lang muna natin is yung kung ano yung madalas na gagamitin. Yung iba dito, i-explore nyo na lang kung medyo nagiging kabisado nyo na yung iba dito. So sa video natin, doon lang muna tayo sa basic or yung sa pinaka madalas talagang ginagamit natin. So dito, ito yung home niya. So dito sa left side niya, makikita nyo yung projects. So dito, makikita mo yung mga projects mo, yung mga previous na ginawa mo. So kung meron kang projects na hindi pa natapos, dito mo lang siya hanapin. I-click mo lang to. Ayan, so wala pa siyang laman since bago pa lang naman tong account natin. Wala pa tayong nagawa. So ganyan lang, blank pa siya. Pero kung marami na kayong nagawa, meron na yung mag-a-appear dito, yung mga previous na projects nyo. So dito naman sa gilid, yung templates. Yan, so ito yung mga templates na pwede natin gamitin. Yan, so napakarami nito guys. Pipili lang kayo based sa kung ano yung gusto nyong gagawin. Yan, so napakarami nito. So nyo lang, explore nyo lang, pili lang kayo. Yan, so balik tayo dito sa home. So brand, apps, so di pa naman natin to kailangan. Saka na lang natin to i-discuss. So dito, design spotlight, ganun pa rin naman. Mga templates pa rin naman to. Yan, print, marketing. So naka-segregate lang siya dito based sa kung ano yung gusto mong gagawin. Logos, posters, flyers, social media, websites, yan. So pwedeng dito, pwede ring dito ka pumunta sa gitna. Na rin siya, naka-segregate na rin siya based sa kung ano yung gusto mong gawin. Docs, whiteboards, presentation, social media, videos.
Yan, so pili ka lang dito. Pero kung tamad ka nang maghanap, gusto mong diretsyo na, so at alam mo naman kung ano yung sadya mo talaga, pwede ka na lang dumiretso dito sa search bar. Type mo na lang dito kung ano yung gusto mong gawin or yung gusto mong hanapin. For example, resume, enter. Then, ito na yung mga templates ng mga resume. So, pwede mong gamitin itong mga to. Itong mga walang crown icon. Pwede mong gamitin. Ito, pwede mong gamitin to. Yan. So, hanapin mo lang yung mga walang crown icon. Kasi, yung mga, yung may mga crown icon, para lang yan sa mga naka-pro na account. So, kapag kasi ginamit mo to mga may nakalagay na pro, yung lalabas dun sa ginawa mo, meron siyang lalabas na watermark ni Canva. Dito may lalabas dyan, watermark ni Canva. Kaya pangit siya tingnan. Kaya I advise na kung free lang yung account nyo, yung gagamitin nyo lang na templates ay yung mga walang crown, yung pang free lang, para maganda yung kalalabasan ng project nyo. So dito pwede nyo i-click kung gusto nyo gumawa from scratch. Yan, create a blank resume. Pwede rin naman na kung gusto nyo templates, pwedeng i-click nyo na ito kagad. So try natin tong blank resume. Yan, so mag-open siya ng bagong tab. Then ito na, pwede na tayong gumawa ng resume from scratch. So pipiliin nyo lang yon, yung resume from blank resume or yung blank na project kapag gusto nyo gumawa ng project from scratch. Pero kung ayaw nyo gumawa from scratch, so mas maganda kung mag-edit na lang tayo ng templates para mas madali. So dito pwede ka pa ring pwede mo pa rin tong lagyan ng template kahit andito ka na. So dito lang sa left side, so i-drag mo lang to. Pwede mo na tong i-edit. Yan, so lahat ng nakasulat dito pwede mong i-edit. Pictures, pwede mo tong i-edit. So dito muna tayo dito sa left side nya. So design, ito yung mga design ng resume. Yan, so lahat ng mga designs andi dito. Yan, so pili lang kayo dito based sa kung ano yung gusto nyo. Yan, yung mga walang crown, yan yung pwede nyo gamitin kung free lang yung account nyo. Yan, so pili lang kayo. Kahit naman kasi free lang yung account nyo, is marami pa rin naman kayong pagpipilian. Kung may napili na kayo, i-drag nyo lang, tas yun, pwede na kayong mag-edit. So dito naman sa baba ng design, yung elements, so dito nyo makikita yung mga shapes, graphics, stickers. Yan, so dito nyo makikita lahat ng mga pwede nyo magamit na tools. Yan, so pwede rin naman kayong mag-search dito. Kung tamad kayong maghanap, search lang nyo lang kagad. Dito sa shapes, click nyo lang tong see all. Yan, may mga see all yan lahat. Kung gusto nyo makita yung yung lahat ng shapes or graphics, stickers, yan, i-click nyo lang tong see all. Then mag-a-appear na yung mga pwede nyo magamit na shapes. Yan. Lahat ng to pwede nyo gamitin guys, kahit free lang yung account nyo. Then dito naman text. Yan, so dito pipili kayo ng kung gusto nyo maglagay ng text, drag nyo lang. Yan. Then edit nyo lang. Yan, so delete lang natin. Yan, pili lang kayo dito ng mga text. Ito yung mga default text nya. Then dito naman sa baba yung mga may designs ng mga text. Yan, so ganoon pa rin. Huwag niyo lang gamitin yung may pro. Yung yung free lang. Yun lang yung gamitin nyo. Yan, so pili lang kayo kasi marami pa rin naman yan. Dito sa uploads, kung gusto nyo mag-upload ng photo, yan, dito upload nyo lang. Click nyo lang tong upload. Then pwede na kayong pili lang kayo ng photos nyo. Then click nyo, tapos open. So kung video, pwede rin naman.
audio. Yan. So, kung gusto nyo mag-record, click nyo lang tong record. And then, ito naman, draw. Kung gusto nyo mag-draw. Yan. So, yan. Pwede kayong mag-draw dito. Then, yung projects nyo, yung mga previous projects, pwede nyo rin na dito makikita yung projects nyo. So, dito naman tayo sa main worksheet nya. Dito, notes, kung meron kayong gustong i-note. Then, position, yung positioning ng mga pagkakasunod-sunod ng yung nasa laman ng project nyo. Then, zoom out, zoom in. Kung gusto nyo namang i-lock, pwede. Click nyo lang to, lock page. Then, duplicate page. Then, add page. Yan. Or pwede rin ito, add page. Then, add comment. Then, grid view. Yan. Para makita nyo yung lahat ng projects nyo. Kung marami man kayong ginawa. Then, kung gusto nyo ring mag full screen, pwede rin. Click nyo lang to. Yan. Naka full screen na siya. Then, skip lang kung babalik nyo sa normal or click nyo lang to. Yan. Then, kung gusto nyo i-hide to, itong window na to, i-click nyo lang to. Yan, hide. Yan, so, wala na. So, dito naman, kung gusto nyo i-animate to, itong buong page na to, pwede naman, pwede nyo i-animate. Click nyo lang. Then, pili kayo dito. Yan. So, ito naman, kung i-edit natin itong laman nya, pwede mong i-edit yung image. Click nyo lang. Ayan, so Magic Eraser, itong mga na to, itong mga Magic Studio na to, background remover, Magic Eraser, na to pag pag pro lang yung account nyo, magagamit nyo to. Pero itong Magic Edit, pwede nyo gamitin. Ayan, so basta walang crown or nakasulat na pro, pwede nyo gamitin yan. Ito, flip. Kung gusto nyo baliktarin, flip. Flip horizontal. Flip vertical. So, try natin i-flip vertical. Yan. So, naka-flip vertical siya. Balik natin. Yun. Then, kulay. Pwede kayong pumili ng kulay. Yan. So, sa sa border. Yan. So, kung gusto nyong i-edit yung kahit alin dito sa mga laman niya, i-click nyo lang. Yan. So, katulad nito. Gusto nyo itong i-edit yung kulay. Click nyo lang. Tapos, palitan nyo yung kulay. Yan. So, i-explore nyo lang to guys kasi napakadali lang ito gamitin. Pwede nyong palitan yung yung font ng mga letters dito. Yan. So, dito lang. Yung mga fonts niya, pwede rin yung size, yung color ng mga letters or bold, italic, yan. So, pili lang kayo dito, i-explore nyo lang itong mga dito. Yan. So, kapag okay, tapos na kayo mag-edit, pwede nyo nang i-download yung nagawa nyo. So, i-click nyo lang yung share. Click nyo lang, share. Then, download. Click nyo download. So, dito, pipili kayo kung anong file type yung i-download nyo. Pwedeng JPEG, pwedeng PNG, PDF standard, PDF print. So, pipili lang kayo dito kung alin yung gusto nyo. Yeah, so since naman to, resume, so maganda dito is PDF. So, click yung PDF. And then, download. Yan. So, hintayin lang natin na yan, completed na. Then, check nyo lang sa download files nyo. Yan. So, andito na siya. Yung PDF. Yan. Ito na. Okay na siya. So, ganun lang kasimple gumamit ng Canva. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. Kung meron kayong mga tanong or kung gusto nyo pang mas detailed na tutorial, so i-comment nyo lang sa baba.
And maraming salamat sa panonood. Please don't forget to share para mas marami pang makapanood ng video natin. Then subscribe. Ingat and God bless.